Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. At meron tayong unit ngayon na iti-testing. Ito po ay unit ni Sir Jonas. Okay, shoutout po kay Sir Jonas. Welcome to 5th Generation Hobby Shop, sir. This is your unit, the High Kappa 5.1 Type K. So this is the version na may full automatic. Okay, ito nga pala yung switch para sa full automatic at saka sa semi-automatic. So kung gusto nyo pong full automatic, babaan nyo lang yung switch. Kung gusto nyo naman semi-automatic, angat nyo lang yung switch. Okay, sa kabilang side naman, ito yung manual safety. Okay, and before nyo siya ma-activate, before nyo ma-activate or ma-safety on, kailangan nakababa yung hammer. Okay, kailangan nakababa yung hammer. Kasi pag hindi nakababa yung hammer, tingnan natin, no? Pag hindi nakababa yan, at kung isi-save mo siya, yan, hindi mo siya ma-calibrate, hindi mo siya ma-activate. So, kailangan nakababa yung hammer para mapihit mo siya. Okay, so ayan, safety on. So, gumagana siya. Pag binaba ko yan, papalo na yung hammer. Okay, so ngayon, ang pangalawang safety features niya, itong beaver tail. So, yan. So, take note, nakababa yung manual safety. So, pwede nang pumalo yung hammer pag kinalapit ko. Pero bakit di siya pumapalo? Kasi po, yung beaver tail safety na yan, ito, hindi kasi siya engage. So, kapag hindi ito engage, pag hindi nyo ito diniinan, kahit kalabitin nyo yan, hindi yan pipitik yung hammer. Pag diniinan ko yan, papalo na siya. Okay? Kasi, isa sa mga safety feature niya, itong beaver tail. Yan. So, kahit naka-off yung safety, pag hindi naka-baba ito or hindi nadidiinan ito, hindi pa rin siya puputok. Okay? Okay, so mamaya test din natin. Okay, so ayan, gumagana yung beaver tail safety, gumagana manual safety. Okay, so ayan yung unit mo, boss Jonas. Ayan, ito po ay WE brand, made in Taiwan. Ayan, yan yung mga markings. Ayan. Okay, ito yung serrations niya, front and rear. Tapos, yung kanyang sight, atong rear sight nito ay adjustable. Ang kanyang elevation ay adjustable. Only the, adjustable windage and elevation. So, ito po yung windage. Yan. Yan. Na-adjust yan. 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 Yan yung windage. And ito yung elevation. Okay. So, parang sa tingin nyo parang hindi siya accurate. No? Yung tama niya, hindi accurate. Adjust nyo lang yan. Yan. Yan yung windage. Or ito yung left and right. Ito naman yung up and down. Okay? So, ayan po yun. Ayan. So, kung mapapansin nyo rin, may thread yung barrel niya. This is the outer barrel. May thread po yan para sa suppressor, tracer units, silencer, ayan. And then, ito po, normal po yan gumagalaw. Yung ating outer barrel, mga nagtatanong po, normal po siya na gumagalaw kasi nakastock tayo. Okay? Ito yung kanyang magazine. Lagyan lang natin ng gas. Paglalagay ng gas, upside down. Then, kailangan nakasenter ng maayos. 1, 2, 3. Okay? So, sa mga nagtatanong po, minsan, may mga nagbe-message sa amin na minsan nagkakaroon ng leak. Okay, may sumisingaw daw sa magazine. So, gagawa na lang po ako ng bukod na video, parang video tutorial kung paano natin i-DIY yung ating magazine kapag nagkaroon ng leak. So, madali lang naman siyang gawin. Okay, para meron din kayong pattern or meron din kayong pwedeng pagbasihan at mapanood na video kung paano natin naayusin yung magazine. Okay? Madali lang po itong ayusin, guys. Okay? So, gagawin na lang po ako ng bukod na video para doon. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bibis.
So, kaya ko po inaalog para yung BBs alternating. So, kailangan pagka nagkaroon siya ng space kasi katulad niyan, yan, nagkaroon siya ng space, yan, katulad niyan, dapat hindi ganyan. Kailangan alternating yung BBs. Ayan. Dapat ganyan. Okay? So, ito po, Sir Jobert, ang inyong previous 0.25. So, mas mabigat po ito sa 0.23. At ito yung green gas. Standard power. Okay? So, sa mga nagtanong din na pwede bang gumamit ng 14, pwede rin. Actually, pwedeng gumamit ng 14 sa pistol. Basta ang pistol mo na unit mo ay metal. Kasi may mga unit na like Tokyo Marui, may mga brand na ang unit ay ano lang, plastic lang yung slide. So, hindi pwedeng gumamit ng ganitong gas. Okay? Like yung mga Tokyo Marui kasi plastic lang yun. Kaya ang ginagamit sa Tokyo Marui ay 134A. So, gagawa tayo ng another video para doon kung alin ba ang mas magandang gamitin, kung 12 or 14. Okay? So, sa ngayon, ito muna ang ating testing, yung unit ni Sir Jonas. So, ito po yung kanyang manual. Yan. Okay? So, pwede mo pala siyang lagyan ng flashlight, no, sir? Yan. Meron kasi siyang accessory rail. Pwede mo siyang lagyan ng flashlight. Okay? So, this is 5.1 Type K with full automatic. So, this is semi and full automatic. Okay? So, ayan yung box. Full auto. Okay? So, ngayon magte-test for tayo. Okay, Sir Jonas, this is your 5.1 High Kappa 2011 Type K with full automatic mode, fire mode. So, sa ngayon, naka semi-automatic mode tayo. Okay, so ito-test natin yung semi-automatic mode muna. Okay, ready to fire. So, bago yan, check muna natin yung safety, no? Ayan. So, hindi siya gumagana dahil naka-safety on. Ngayon, i-off ko yung safety, then kalabitin ko, no? Na hindi ko dinidiinan yung beaver tail. Ayan. Pag kinalabit ko yan, hindi rin siya puputok. Okay? So, ngayon, pag inawakan ko, make sure na nadidiinan mo yung beaver tail safety. And then, that's the time na putok na siya. Okay, ngayon, sa full auto mode naman tayo. Ayan, baba mo lang yung switch. And then, this is the full auto fire mode. Ayan. So, yun yung full auto. Okay, so ngayon, dahil nag-open slide na siya, so, ibig sabihin yan, wala na yan, BBs. Okay? Pero may gas pa yan. Ayan. Kapakapain nyo yan. Pag matigas, may gas pa yan. So, ang gawin nyo para bumalik yung slide, so, ito ang gawin natin. Alalayan mo yung slide dito. Sa part na to, alalayan mo din. Itong slide, stop, slide, release, baba mo siya. Ayan. Pagkababa, tsaka mo siya bibitawan. Okay? Para hindi mapudpud agad yung ating slide. Okay? So, ngayon, okay ng unit mo, Sir Jonas. Yan, 100% in good condition ang inyong unit. High Kappa 5.1 Type K with full automatic. Balik natin semi. Okay? So, ayan. Kung may question, message lang sa aming page, Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, boss, and have a nice day.